Magandang hapon po sa inyo lahat, mga minamahal na kapatid na taga-subaybay sa ating pong online faith sharing. Ngayong hapon na ito, ako po si Father Randy Desos, ang inyong kalakbay sa pananampalataya ngayong Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo. Sa sandali na tayo po ay nakakaranas ng ganitong klaseng pandemya dulot ng COVID-19. Patuloy po tayo sa ating sama-samang pagbabahaginan at ilagay po natin ang ating mga sarili, kalooban, ang ating puso at ang isipan sa karanasan ng pakikipagtagpo sa Diyos habang ating pong pinagnilayan ng isang pambungad na awit. Damhin po natin ang katahimikan ng hapon na ito at makipagtagpo tayo sa Diyos na patuloy na nagpapadama sa atin ng kanyang pagmamahal. When troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence till you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Your
Mga kapatid, sama-sama nating pakinggan at pagnilayan ang pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. May isang Pariseyo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi siya ay nagsadya kay Jesus. Rabbi, sabi niya, nalalaman po namin kayo isang gurong mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo, malibang sumasa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano po may papanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makakapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo, sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at narinig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggaling at kung saan naparoroon, gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa pagpapatuloy po ng ating paglalakbay ngayong panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo at habang tayo po ay humaharap sa ganitong klaseng pandemya sa ating lipunan, sa ating kapaligiran, sa mundo na ating ginagalawan, nagsisilbing ating tirahan. Napakahalaga po na mabalikan natin kung papaanong sa tulong ng ating pananampalataya at magandang relasyon at ugnayan sa Diyos ay mayroong mga pagbabagong nangyayari sa ating puso at sa ating kalooban. Napakinggan po natin sa Ebanghelyo kung papaanong isinasalaysay at pinapahayag sa atin ng isang bagong pagsilang. Isang pagsilang na nakaugnay sa pagpapahalaga sa Diyos. Isang pagsilang na nagdadala sa atin patungo sa isang ganap na pakikiugnay sa Diyos sa diwa ng ating sama-samang panalangin, sama-samang pagninilay sa salita ng Diyos, at syempre, sama-samang pagsasabuhay ng mga turo at aral ni Jesus sa bawat isa sa atin. Halimbawa po ngayong panahon ng ECQ, tayo pong lahat ay nasa kani-kanyang mga tahanan, may mga limitasyon na nararanasan at nauunawaan sa buhay natin. Siyempre po, nagiging matingkad yung ating damdamin, nagiging matingkad yung ating mga prinsipyo, mga pag-iisip at paniniwala. Natutukoy din po natin kung tayo ba'y naiinip na, kung tayo ba ay nandun na ba yung ating paghahangad, sana makalabas na kami. Yung bang magawa na natin yung mga nakasanayan nating paraan ng buhay. Pero ang katotohanan po, sabi nga po pagkatapos ng enhanced community quarantine na ito at pag tayo ay kumbaga masabi natin kahit man lamang 90% ay okay na sa larangan ng paghawak sa ganitong klase pagkalat ng virus na tayo ay nandun na sa daan patungo sa isang ligtas na bansa laban sa ganitong klaseng pandemya. Siguro po masasabi natin hindi na natin maibabalik yung nakaraan. Bakit? Kasi marahil sa atin pong mahigit sa halos lampas na sa isang buwan na pananatili sa ating mga tahanan, mga pagkakataon na tayo ay napapaisip, napapaninay, tapos napapansin natin kung ano yung mga ginawa sa atin ng pangyayaring ito. Marahil meron na tayong unti-unting pagkaunawa na may mga bagay na dapat tayong isaalang-alang sa ating buhay. At bahagi po nun ay yung pagpapanatili, pagpapaalam, at palagian natin pagpapahalaga at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sabi ko nga po sa inyo sa ilang mga pagninilay ko,
Ang nanatiling normal sa bahaging ito ay ang ating ugnayan sa Panginoon. May limitasyon ng lipunan, may limitasyon ng bayan, may limitasyon ng ating mga tahanan, may limitasyon ng ating kakayahan sa kasalukuyan. Pero ang Diyos ay kasama pa din natin. Ang Diyos ay kapiling pa din natin. Ang Diyos ay nadarama pa rin natin. At ang Diyos ay patuloy na nagbibigay din ng kanyang bahagi para dulutan tayo ng mga biyaya at grasya na kinakailangan. Pero pagkatapos ng lahat ng ito, tayo ba ay mga bagong isinilang? Sa isang buhay na pangunahin ang pagtingin sa halaga ng Diyos sa buhay natin. At ang pananampalataya ito sa Diyos ang magsilbing ating gabay at pamantayan para harapin ang buhay na mayroong positibong pananaw. Harapin ang isang buhay na hindi makasarili, kundi nagbibigay ng sarili. Harapin ang buhay na gumigising araw-araw para makipagtulungan sa pagtataguyod ng tinatawag na pangkalahatang kabutihan o common good. Harapin ang isang buhay na bukas sa maraming mga pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao sa paligid natin, sa pamamagitan ng kabutihan na ginagawa natin at sinisikap nating ganapin sa kapwa natin, lalo na sa mga nangangailangan, at gayon din sa pagtanggap din natin ng kabutihan at malasakit ng ibang tao. Bagamat tayo ay mayroong mga kani-kaniyang kahinaan, bagamat masasabi natin na may mga pagkakataon na hindi natin alam ang direksyon ng buhay na dapat nating tahakin. Pero sana kapag sumasagi tayo sa ganong klaseng karanasan at naroon tayo sa ganong klaseng disposisyon, nawa ay bumalik tayong muli sa ating ugnayan sa Panginoon. Upang sa gayon ang mga bagay na ating napagdadasalan, ang mga bagay na ating napagninilayan, ang mga bagay na ating nakikilati sa larangan ng ating pananampalataya ay magsilbing mga bagay na ating mapakahawakan. At yun ang bagong buhay. Yun ang bagong pagsilang. Isang pagsilang na hindi na para sa sarili, bagkus isang pagsilang na nag-aalay na ng sarili. Mga kapatid, sa hapon pong ito natatangi. Bakit? Kasi hindi lang po isa ang ating makakausap. No? Hindi lang po isa ang magbabahagi sa atin. No? Sila po'y tatlong kabataan. No? Ito pong tatlong kabataan na ito ay nakakalakbay ko po sa larangan ng ministry sa kabataan. Dito po sa Diocese of Imus. Sa maraming pagkakataon po ay nagkakaroon kami ng bahaginan, nakakamusta ko po sila. Kaya po naisip ko po na maanyayahan din po sila at maging bahagi ng ating online faith sharing. No? Sila po ay una po si Cedric Gonzales mula po sa parokya ni Santiago o ng Parish of St. James the Greater dito po sa Buhay na Tubig. Pangalawa po si Danessa Traso mula po sa San Lorenzo Parish sa Anibal sa Bacoor, Cavite po. At pangatlo po si Miguel Alfonso Alvaran, isa din pong lingkod kabataan, dito naman po sa Nuestra Señora de la Paz, Ibuen Viaje Parish, dito po sa May Adas, Molino, Bacoor, Cavite. At mamaya po magpapakilala din po sila sa inyo. Kukontakin ko lang po sila. Nawala sila. Hello! Sikapin po natin na makaka-communicate po sa kanila sa pagkakataong ito. Hello. Hello? Ayan. Parang walang video. Hey, Ayan, wait. Okay. Hello, Ikaw lang Papa. po Yan. Minsan po pag may mga ganitong sitwasyon ay bigla po tayo nawawala sa nawawala sa linya. No? Pero kontakin po natin sila. Sikapin po natin na maayos po natin yung linya. Yan.
tingnan po natin kung tayo, sana po makakonect tayo sa kanila. Oo. Ayan. Isa tayo first. Ayun. Hello. Ako, hello. Pasensya na kayo at mukhang naghang yung laptop ko. Hello, Father. Hello, hello. Hi. Sige po, pakilala Hi, kayo. Father. Nauna si Cedric. Sige po. Mapagpalang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Cedric Gonzalez mula po sa Parokya ng Santiago, sa Buhay na Tubig. Ako po ay isang youth coordinator po na under po ng Diocese of Imus. Salamat, Cedric. Sundan naman po si... Magandang araw po. Sige po, Migs. Magandang araw po sa mga tagapanood po ng ating online faith sharing. Ako po si Alfonso Miguel Almaran, member po ng Parish Youth Ministry ng Nuestra Señora de la Paz de Bantay Parish. Ako rin po ang former youth coordinator ng Vicario of Santo Niño. Ang aming pong parish priest ay si Father Danilo Paradiso Jr. po. Thank you, Migs. Okay po. Muli isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa inyong pong mga tagapagtangkilik ng online faith sharing, sa inyo po Father Randy Jesus, sa aking mga kapwa-kabataan na nakikinig ngayon, at sa dalawang kuya ko na makakasama ko po ngayong hapon na ito. Muli po ako po si Danessa Traso, kasalukuyang youth coordinator ng San Lorenzo Ruiz Parish Youth Ministry sa San Lorenzo Ruiz Parish, na ang purang paroko po namin doon ay si Reverend Father Rodolfo A. Pascual, RGC, si Father Olivo. Salamat po sa inyo, sa inyong pagpapaunlak sa ating paanyaya sa hapong ito para sa ating online faith sharing. No? Kamusta kayo sa sitwasyon na ito na tayo ay nasa Enhanced Community Quality? By the way, ito pong si Brother Miggy ay nasa Canada po siya ngayon, no? Oho, kaya po mamaya i-share niya din sa atin kung ano yung karanasan naman nila doon sa Canada with this kind of pandemic, no? Sige po, una nating tanungin si Dane, no? Dane. Sige, Dane. Ayun, Father. Kanina po, nagkamustahan tayo. Sabi ko nga po kanina, nananatiling COVID-free po ako. Kasama po ng mga pamilya ko. Awa ng Diyos. Lahat kami ngayon mas lalong lumulusog. Na pinagkakaabalahan po namin, bukod sa pagtitiktok, ay sinusulit yung oras dito po sa bahay. Father. First time mo ba Dane na makasama yung magulang mo o yung pamilya mo ng ganito katagal? Kasi Father, pare-parehas po kasi kami may mga trabaho. Oo. So parang hindi po kami gano'n nagkikita-kita talaga. Bibihira lang po. So ito na po yung chance. Kaso lang din po, ngayon, kakaalis lang din po ng tatay ko. May trabaho lang po siya ngayon. So kami na lang po ni Ma. Kamusta naman yung ganong klaseng pag-stay mo ng matagal-tagal sa inyong tahanan? Paano nyo sinusulit o ginugugol ang inyong mga oras kasama ang bawat isa, miyembro ng pamilya? Maswerte po ako sa mga magulang ko, Father, kasi talaga super dedicated sila sa faith nila din kay Lord. Sa kanila po ako, humuhugot din ng lakas pagdating sa pananampalataya. Ang tatay ko po talaga ay sobrang deboto ng Soledad, si Nesa Senora Soledad de Portabaga. Ayun po, kung puro imahe po niya nandito sa bahay namin. At ganoon din po ang mama ko. Kaya sobrang doon po sa mga panalangin nila at mga kanilang mga yung mga pinagdedebotuhan po nila, doon po ako natututo. Kasi at the same time din, Father, doon na rin ako kumukuha ng lakas, lalo na sa ngayon, kasi di ba may krisis tayong pinagdaraanan. So, ayun po, Father, lagi kami nagdarasal tuwing gabi. Ayun, sinusulit namin yung bonding. Salamat, Dane, no? Tanungin naman natin si Cedric, no? Ikaw, Cedric, kamusta ka naman ngayon at paano mo ginugugol itong mga oras na tayo ay nasa ganitong klaseng sitwasyon? Cedric? Ito naman po, ang kalagayan naman po ng pamilya namin at ay maayos naman po. Nananatili pong malusog. Sa sarap po ng luto ng nanay ko. At ako naman po na
nagkasama-sama po kami lagi sa bahay. Gawa rin po ng nananatili po lahat kami sa bahay kasi po mahirap na po na may mga matatanda na po kami kasama at mas prone po sila na magkasakit kaya iniiwasan na rin po namin na magkasakit parang ang bawat isa sa amin. Ngayon po, gawa ng quarantine po, nahirapan na din po na makapaglingkod. Katulad po na laging nasa simbahan kapag kailangan ng simbahan. Kaya po, hinahanap-hanap na rin po namin, hinahanap-hanap ko rin po mismo na ang paglilingkod namin ngayon sa simbahan. Kasi parang pagdating ng Sunday, pag inisip mo, parang laging may kulang. Pag alam mong Sunday yung araw na yun. So, hanapin mo yung lugar na kung saan ka naglilingkod talaga. Pero kahit gano'n, hindi mawawala pa rin po ang pananampalataya kahit na wala ka sa simbahan kasi ang Panginoon ay palaging nasa inyo. Salamat, Cedric, no? Talangin naman natin si Miggy live from Canada, no? Anong oras na ba dyan, Miggy? Ang oras po dito, Pats, ay 3:30 a.m. po. Madaling araw. Salamat sa sakripisyo mo para makasama ka namin, no? Oo. Sa bagay, kapag talaga mahal mo, may oras ka. Oo. Yes, Sige, Father, alam mo sige. yan. Miggy, kamusta ka naman sa sitwasyon na ito? Oo, no? Father, ma-share ko lang, no? Bukod sa adjustments namin dito bilang ECQ nga, yung pandemic na, ay talagang nauna may adjustment namin dahil kami nag-ibang bansa. No? So, malaking adjustment ang ginawa ng pamilya namin na, kumbaga, hindi pa man yung ECQ eh. Mag-a-adjust na talaga. So, syempre, aalis ka, malungkot, may maiiwan yung Pilipinas, tapos, yung daratnan mo pa, ay ganito pa. Diba? Parang sobra-sobra na may lungkot. No? Na, ang iniisip mo na nga lang yung pupuntahan mo doon ay mag-enjoy ako para kumbaga mawala yung lungkot. Diba? Magpupunta ako sa ganitong mga lugar, ibang bagong pakikisalamuha. Pero ito tayo, diba? Na ang dinatnan din namin dito ay ECQ. Pero nagpapasalamat pa rin kami na bagamat ECQ nga po at meron ganito tayong pinagdaraanan ay kami ay ligtas, nakarating po dito. Ang mga naiba namin dyan sa Pilipinas ay ligtas din. Constant communication naman po ang ginagawa namin. No? Para yun din, maibsan na rin lungkot at dinadaan na lang namin sa tawa. No? So kung ilalagay naman ako, masyadong jolly person. So ganun lang po pakilya po namin. Ayun nga, namimiss namin sa'yo, Miggy. Yung pagiging jolly mo. Oo, so, At nakakatuwa kasi... Uy po, nagpapasalamat po kami, no? Oo, Miggy, no? Halimbawa, kagaya ng sabi mo sa amin, talagang hindi lang basta isang adjustment ang ginagawa mo, talagang kumbaga higit pa sa isa kasi una, yung bang kami nga dito sa Pilipinas ay nag-a-adjust sa ganitong sitwasyon, yung kayang wala, naka-quarantine ka na nga at the same time, nasa ibang bansa ka pa na unti-unti mo palang pinag-aaralan yung paraan ng buhay dyan, yung pakikitungo of course, pero talagang sa kabila na itong mga sitwasyon, Miggy, ay magandang pagkakataon din ito para balikan kamusta tayo sa ating pananampalataya. No? Ito bang ganitong klaseng sitwasyon ay nagpalalim ng ating ugnayan sa Diyos o sa ganito bang sitwasyon tayo ay napapatanong? Sige. Sa pangalawang tanong ko, at bahagi ng ating online page sharing na ito, mga kapatid, ay pwede kayong mag-share ng isang particular na faith or religious experience nyo during this pandemic. Sige, unahin natin ngayon si Cedric. Cedric? Ayun po. Hello, Pads. Ayun po. Ang pananampalataya naman po na karanasan po ay isa po itong sa pandemya ito ay isang panibagong karanasan dahil hindi ngayon lamang po ulit na tigil ang mga misa na hindi ka nakaka-attend. Ngayon po, tulad po ng sinabi ko kanina na hinahanap-hanap po ng nilang aktibong kabataang simbahan
makapaglingkod sa misa o sa simbahan, na makapaglingkod ka rin sa mga ibang tao, sa mga apostolate areas, o kaya makasalamuha mo, mga kapwa mo kabataan sa simbahan. Ngayon po, mas sa panahon po ito, sa katahimikan ng mundo, ay mas magiging tahimik po ang pananampalataya. Gawa po na mas tahimik po yung pagdarasal. Tahimik lang po na mas maunawaan mo kung bakit nangyari ito. Kasi kung pag-aaralan po ng maibig na yung sa katahimikan, mas maunawaan mo siya kapag tahimik ang lugar mo, tahimik yung isipan mo. Kasi doon mo yung pagkakataon na maririnig mo ang Diyos sa tahimik mong kalooban. At doon mo sisimula na yumabaw ang iyong pananampalataya na magkaroon ka ng komunikasyon sa Kanya sa panahon ito. Kasi sa ingay ng mundo, sa mundong ginagalawan mo, nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, hindi mo maiisip na makapagdasal kahit papaano na sa sobrang daming pressure na sa mundo, sa ginagalawan mo. Ngayon, isang pagkakataon mo, mas makapag-focus ka na mahanap mo yung purpose mo bilang isang mananampalataya, na makapag-set ka ng panibagong goal. Kasi pagtapos ng ECQ na to, na yung goal na yun, yung tatahakin mo sa pang-araw-araw mong buhay. Kaya sana may yung katong naranasan na to na natahimik tayo ng buong mundo, na mapanatili ito at patuloy-tuloy tayong panampalataya. Salamat, Cedric, no? Gusto ko lamang kuhanin yung isang bahagi ng iyong pagninilay na sa katahimikan, nararamdaman nating nangungusap ang Diyos. No? At napakahalaga ngayong tayo ay nasa ganitong klaseng sitwasyon na talagang namnamin natin yung katahimikan, lalo na din po sa ating kalooban. Kasi yung katahimikan, kung minsan nakala natin, ito yung wala lamang tayo naririnig, payapa, walang nangyayari sa paligid natin. Pero alam natin na ang katahimikan, yung higit na katahimikan na hinahangad ng ating pagkatao at ng ating ugnayan sa Diyos ay yung katahimikan ng ating mga puso't kalooban. Kasi may mga tao na tahimik nga pero ingay naman ang loob. May mga tao na parang maaaring hindi natin nariringgan na kahit anumang salita pero ang dami na palang dinadala. Kaya napakaganda na sa sitwasyon na ito, yung pananahimik natin ay umuwi sa karanasan ng katahimikan kasama ang Diyos. Na yung kapayapaan ng kalooban natin, matatagpuan lamang natin sa Kanya. Siyempre, yung kabuang katahimikan na hinahangad natin sa kapaligiran ay hindi natin yun makakamtan ng ganoon kaganap sa buhay natin. Siyempre, may mga distractions, minsan may mga sasabi sa isip natin. Pero yung mga sandali na alam natin, kahit na maingay ang paligid natin, ay nakakapagdasal tayo at nakakapanahimik tayo. Yun ang mga bagay na dapat nating damdamin. No? May share ko sa inyo mga kabataan. Alam nyo, di ba pagpupunta tayo, nakapunta na rin ba kayo ng Baclaran Church? Siguro naman. No? At saka ng Quiapo Church. Kung mapapansin niyo ang senaryo sa dalawang malalaking bahay dalanginan na ito ay maingay sa labas. Nandiyan yung mga nagtitinda, nandiyan yung malapit sa kalsada, lalo na yung Quiapo Church, di ba yung side nun parang main road pa nga eh. Yung pagpasok mo sa loob, ewan ko kung nararamdaman ninyo, ako personally, ang nararamdaman ko, ang sarap magdasal, ang sarap makipagtagpo sa Diyos. Lalo na ako sa Baclaran, pag ako nagmimisa, nakikita ko ang daming tao. Pero ramdam na ramdam ko yung sama-samang katahimikan ng puso't kalooban. Marahil dahil pag pumapasok tayo sa mga bahay dalanginan, kagaya ng dalawang bahay dalanginan na ito, alam natin ang Diyos ang nakakatagpo natin. At sa sitwasyon na ito na hindi kayo nakakapunta ngayon sa mga bahay dalanginan, tagpuin natin si Jesus sa mga bahay dalanginan ng ating mga tahanan, ng ating pamilya.
Salamat, Cedric. Ngayon naman pakinggan natin si Miggy. No? Miggy, ano yung mga isang faith experience na masasabi mo na nagpalalim at nagpaalam ng pananampalataya mo sa kasalukuyan? Opo, Father, no? Itong pandemya na ito, no, ay nabalita na last year pa. No? Kumbaga, nagsimula na siyang kumalat last year pa. So, isa sa mga tinutuloy ko na talagang naging tapat ang Diyos sa pamilya namin, na ligid, no? Na pinahintulutan niya kami makarating dito ng ligtas bago pa man mag-lockdown. Isa yun sa pinangahawakan ko na naging mabuti ang Diyos sa pamilya namin. Dahil dumating po kami dito March 11. Nag-start ang lockdown March 14. So isa po yun sa mga pinangahawakan ko na talagang may plano ang Diyos para sa amin, para sa pamilya namin. No? So, nung dito naman, nung dumating po kami rito maayos pa naman. Hindi pa naman yung nagkakagulo or yung nagsara yung mga calls. Na-enjoy pa naman namin for how many days? 2 days. Ganyan po. Pero nung nagsimula na rin po dito, although hindi naman po lockdown ang Canada ngayon talaga, quarantine lang din, and strict po sa social distancing. Strict po. Pwede kang lumabas, pwede kang maglakad-lakad, pero ito na may social distancing, no? Pinapanatili niyo yung social distancing. No? So yun, so nung nagsimula na po yun, kami magkapatid po dito. So, naranasan na namin yung nalulungkot na kami, parang, uy, ito na pala, ito na yung lungkot na umalis kami na Pilipinas, umalis kami na iwan namin pamilya namin doon, mga kaibigan. Malungkot kasi binat na namin, akala namin maganda, maayos. Tapos ito yung pag-welcoming remarks namin dito sa Canada. Diba parang sobrang bigat. No? Malungkot dahil imbis na inaalin mo yung sarili mo sa labas, kasi nga malungkot talaga, aalilin mo. Diba yung sarili mo? Hindi ka naman ngayon makalabas. Dahil nga quarantine, no? So iniisip ko na lang na mabuti pa rin ang Diyos. No? Kasi iisipin ko na lang kung paano dumating kami dito kasagsagan ng quarantine na ito, ng virus na ito. Paano kung dumating kami dito sa dayuhang bansa na ito, naging sanhi naman kami, or nagkaroon naman kami nung pagkalat, or naging sanhi naman kami. Paano kung nasa labas ako, nagtatrabaho, kasi nandito na nga ako nun. Tapos biglang pumutok itong virus nito. Di ba parang, kumbaga sa kabilang banda po, ng pagiging malungkot na namin dito sa Canada, andun ang Diyos, pinaparanas niya sa amin na hindi kami nag-iisa, walang dahilan para maging malungkot. No? Kumbaga, ang Diyos ang nagiging mga aliw namin sa mga panahon ito. Na kami ay, syempre, na iwan namin ang pamahal namin sa buhay sa Pilipinas. At ganito ang nararanasan natin itong quarantine. No? Isang na nga lang din po, binabawasan na namin ang panonood ng balita. Dahil puro balita. Puro COVID na lang. So para maibsa na lang din pa yung kalungkutan po namin dito sa Canada. Gano'n, yun na lang din po ang ginagawa namin. At alam namin, at pangahawakan namin, na tapat ang Diyos sa mga plano. Kung ano man itong pinagdaraanan namin ngayon bilang isang pamilya, alam namin may plano ang Diyos para sa amin. At yun ang isa talaga sa parang na-realize ko ngayon na bakit ganito? Ang daming bakit sa akin. No? Ang daming bakit, ang daming ba't ganito, ba't kailangan umalit. Yung mga ganoong tipo. Pero ngayon na-realize ko na ito, magkakasama kami. Nakakamusta namin sila. Maayos naman sila. So, sa kabilang banda, nagiging maayos naman. Nagiging nararanasan namin kung paano ang pagmamahal at paano kumilos ang Diyos sa mga buhay natin po dito sa Canada. Salamat, Miggy. No? Mapapansin natin na talagang kapag tayo ay mayroong malalim at maalam na ugnayan sa Panginoon sa diwa ng ating pananampalataya, magagawa natin na kumuha o humugot ng lakas mula sa Kanya. No? Kanina habang nakikinig ako sa iyo, naringgan ko yung mga katagang, ang daming bakit. Ang daming bakit.
Ang tanong na bakit ay nag-aanyaya sa kasagutan. Ano? At sa kabila ng mga pagtatanong ng maraming bakit, kung minsan mamamangha na lang tayo kung paano tayo sasagutin ng Diyos sa mga tinatanong natin. Maaaring hindi pa ngayon yung sagot, Miggy. Maaaring sa mga susunod na araw, maaaring sa mga susunod na buwan, susunod na taon, o baka maya-maya sagutin na din tayo ng Panginoon. Pero ang mahalaga, lagi nating tatandaan sa larawan ng ating pananampalataya, bagamat mayroon tayong mga tanong na bakit, ang Diyos kasama natin para tuklasin at alamin ang mga katanungan o sagot sa mga katanungan na ito. Salamat, Miggy. Lagi ka namin ipinagdadasal at alam namin na talagang hindi magiging madali para sa iyo ang adjustment, lalo na sa ibang bansa. Punta naman tayo kay Dane. Dane, hello? Hello, Dane. Hello po, Father. Ayan, oo. Dane, Ayan po. kamusta? Hindi naman po lingid sa kaalaman natin. Hello, Father. Narinig niyo po ako. Ayan. Okay. Ayan po, hindi naman po lingid sa kaalaman natin yung nangyari sa City Wawa, sa barangay, sa Pote po, sa Pote 5, yung area po doon ay nasunugan during po ng quarantine dito sa Bacoor. So, Father, karamihan po kasi ng nasunugan doon ay mga batang naglilingkod sa parokya, as in mga bata po. Yung mga naririnig nyo po tuwing Sabado, mga kumakanta po sa misa nyo, sila po yun. Late ko na po kasi, pagbabagi na po ako, short story lang po. Sige Nung lang. nasunugan sila ng madaling araw, late ko po nalaman yun. Siguro po mga 4 hours bago ko po nabasa yung text nung bata na ate, wala na kaming bahay. Nasunugan na po kami. Hindi ko po ma-absorb yun kasi kakagising ko lang po talaga. Hanggang sa kinamusta ko na po yung ibang mga kabataan, tapos po nakipag-coordinate po ako sa pinakakuya na malapit lang dun sa kanila kung kamusta yung kalagayan. Ayun nga po, Father, na hiwa-hiwalay po sila. Mas wala talaga na parang wash out talaga yung bahay nila, wala na. Tapos doon po, napaisip ako, sobrang limit kasi ng access simula nung nagkaroon ng ECQ. Hindi ko po alam kung paano tumulong, paano pumunta sa kanila, paano po yung comfort na ibibigay ko sa kanila. Kasi halos lahat po ng mga kabataan sa area po noon, talagang nag-private message po sila sa akin. Hindi ko po alam kung paano ko po sila mapupuntahan. Yun yung iniisip ko, yung question na po sa isip ko. Binaba ko yung phone ko, tapos nag-message po ako na sana bago matapos yung araw na to, may solusyon na, or may tulong na pumunta sa kanila. Kasi ang kailangan po talaga nila ay shelter. Tapos nung time na yon, Father, sakto naman po, nag-usap-usap na po sa PPC namin ng mga idodonate. Ayun po, tapos nakipag-coordinate na rin po ako sa mga ibang kapwa-kabataan ko na kaya naman pong tumulong ng mga panahon na yun. Kasi sobrang limited, Father. As in, napo-frustrate ako nung time na yun kasi wala kang gagawin kundi makipag-coordinate na lang. Kasi wala akong sasakyan, wala naman po kung quarantine pass din po ng mga panahon na yun. At talagang sobrang higpit. Kasi nandito rin po ako sa Imus, nasa Bacoor sila. So, parang nangihinayang ako na ang tanging nagagawa ko lang ay makipag-usap sa ibang tao. Tapos yung mga bata, ang sigaw nila lagi ako. Tapos nag-chat po ako sa kanila sa group chat namin as a whole na po na unang-una, huwag panghinaan ng loob. Kasi yun talaga yung kailangan din nila, yung may mag-share sa kanila. Kasi ang mga bata, hindi po yan gaano nakaiintindi ng mga malalalim na salita. Kung ano lang po yung naiintindihan nila. Mag-stay muna sa mga magulang, kung ano man yung mga natera, yun lang muna yung bitbitin nila o isecure nila. Marating yung tulong. Yun na po yung huli kong pinabi sa kanila. Marating yung tulong. Huwag silang panghinaan ng loob. Tapos, Father, ayun po, nasusunod ako sa mga homily nila Father Odi.
Tapos po, ng ibang mga pari, dahil kasi hindi po napunta yung online mass, nag-isama po ako sa iba. Ayun po, lahat po, nasasabi nila na huwag pakinaan ng loob, magkaroon ng pag-asa, lalo na isipin mo na magkaroon ka ng nakatagan sa sarili mo, sa bawat sitwasyon, lalo na ngayon. Ina-apply ko po yung Father sa kanila, parang hindi ko po alam kung paano ko po yung himayin yung mga yun para sa mga bata, kung sa paano nila maiintindihan. Every time po kasi nag-chat sila sa akin, sasabihin nila, nahihirapan kami at niya kasi wala po kami banig, yung mga pagkain po, hindi po kami naaabutan. Dahil yung isang bata, Father, nagsabi siya na ang tatay ko, nagtitinda, yung sumasabit po sa mga bus, yung nagbebenta ng money candy tsaka tubig. So simula po nung nag-lockdown na, or nag-quarantine na po, wala lang yung anak buhay ng tatay niya. Nasinugan ko po sila. Sabi niya sa akin, ate, paano po ba to? Paano po ba ako makakapag-aral pa? Tapos sa lugar nila, may mga thesis na lugin daw po ulit, gano'n. So parang yung takot, naghalo-halo na, yung nararamdaman ng bata. Pero ikaw, hindi ko, sa sarili ko, hindi ko na po ma-absorb. Paano po kaya sa papakalmahin? Ang nasabi ko na lang po din talaga sa kanya, bumalik ulit ako sa pinakaunang sinabi ko na darating ang tulong. Tapos, sabi ko sa kanya, naalala mo pa ba nung pagpupunta ka ng simbahan, pag nagsaserve ka, ano yung lagi mong hinihiling kay Lord? Diba, minsan, pinasabi mo, madalas material. Pero ngayon, pipin mo, try mo rin humingi ka ng kalakasan ng kalooban, tsaka bigyan ka niya ng pag-asa sa puso. Lalo na ngayon pa talaga na maka-experience pa tayo ng pandemya, tapos yun yung nangyari sa inyo. Tapos, naluwa lang din po ako ng Father kasi, yun nga, kasabay ng frustrations. Ang hirap po kasing magbigay ng payo or magbigay ng mga na kailangan nilang salita sa kanila, mga words of encouragement. Kung ikaw rin po sa sarili mo na frustrate ka kasi wala kang may abot para sa kanila. So, doon pa lang, Father, naisip ko, bumalik ulit ako sa mga nagbasa ko, mga nagpakinggan ko. Sakto rin po itong Holy Week na to, all about din talaga lahat ng homilies po lahat ng gospels. And ito po yung sinabi ni Pope Francis sa intervision niya ng homily na, hindi nga po, do not be afraid. Huwag kang matakot. Diba? Kung ang Diyos nga nabuhay, buhayin mo rin siya sa puso mo. The time din yan, Father, para gusto kong buhayin yung mga kabataan sa amin. In that way na kaya ko pa makipag-usap sa kanila, hanggang kaya ako pa silang kamustahin. Lalo sa kalagayan nila ngayon. Kung yun na kung may ibibigay ko, at yung mga panalangin ko sa kanila, ito pa talaga, Father. Kasi alam ko, sa ngayon, pero wala talaga akong maitutulong na mapuntahan sila o bigyan sila ng kahit na ano dahil sa sitwasyon na ito. Pero kung man din ako sabi ng Diyos para sa akin na maging ate ka muna sa kanila kayo, sa mga panahon, ibigay mo muna yung oras din mo sa kanila. Yun lang po, Father. Salamat, Danen, no? Habang nakikinig ako sa iyo, ay ramdam ko kung gaano ka naapektuhan sapagkat alam ko kung gaano mo kamahal, lalo na yung mga kabataan na yun. Dahil kapag nagmimisa ako sa inyong parokya, ay kagaya nga ng nasabi mo, ilan sila sa mga kumakanta sa simbahan, marami din yung batang yun. No? Siguro sa ganitong mga sitwasyon, habang tinutukoy natin Danen yung ating limitasyon, darating sa larang pagtulong. Una ay, pasalamat tayo sa Diyos sa biyaya ng ating paghahangad para sa kabutihan ng iba. Na walang-wala para sa sarili natin. Yung bang naapektuhan tayo, hindi dahil sa tayo ay gumagawa ng masama, kundi naaapektuhan tayo dahil alam natin meron tayo dapat na ginagawa na mabuti. Pangalawa,
tama yung sabi mo, no, sa puntong ito, kailangan maging ate ka sa kanila. No? Na meron kang contact sa kanila, may communication ka sa kanila, maganda na maiparamdam mo sa kanila na nandiyan ka para sa kanila. Yung tinatawag na apostolate of presence. No? Yung alam nila na meron silang mapagbubuksan ng kanilang nararanasan sa kasalukuyan, meron silang ate na makikinig sa kanila, merong makikilakbay sa kanila sa kabila ng kanilang pinagdaraanan. Lagi natin tatandaan, hindi lahat ng sagot nila masasagot natin. Pero sa kabila ng marami nilang katanungan, kagaya din na binabanggit ko kanina kay Miggy, ay maipadama natin na sa tamang panahon, sa panahon at oras na kaloob ng Diyos, ay magiging maayos at malinaw din ang bawat isa. Salamat sa inyo mga ibinahaging mga faith experiences. No? Sa pagkakataong ito, kilalanin natin yung mga nakikilakbay sa atin. Ha? At hayaan ninyo na batiin natin sila mula dito sa ating faith sharing na ito. No? Baka meron din silang mga nais na ibahagi sa bawat isa sa atin. No? Pakinggan natin yung kanilang mga saloobin habang sila ay nakikinig sa atin. No? Yan. Sa inyo po mga nakikinig sa amin sa hapon na ito, maaari po kayong magbahagi ng inyong ilang mga pagninilay sa pamamagitan po ng pagta-type dito po sa comment section ng ating pong Facebook Live. No? So kasama po natin ngayong hapon si Ate Roda Manalili. Ate Roda, magandang hapon po sa inyo. Magandang Lunes ng hapon po, Father, nasabi niyo dito. Si Ate Jo from Rosario, Cavite. Magandang hapon po, Ate Jo. Ate Julie Vic, mula sa Villa Verde. Ate Chanda Bejo, good afternoon po sa inyo. Ate Ami Canonisado. Ate Jenaline Heyuwer. Ate Lilia Boncolmon. Ang magandang hapon po sa inyo lahat. Mag-iingat po palagi. Si Ate Len Halyere, sabi niya po, isang mabiyaya at mapagpalang Lunes po, Father Randy, at sa ating mga sumusubaybay sa pandemya at pananampalataya. Salamat po sa pakikilakbay, Ate Len Halyere. Si Ate Melita Bihasa Savillo ay bumabati din sa atin. Si Ate Sakura, good afternoon. Good afternoon po sa inyo. Si Rene Rose Bravo mula sa St. James the Greater Parish, siya po sa mga kasamahan ni Cedric. Gayun din si Ate Ligaya Tokhayaw. No? Good afternoon po. Gayun din sa lahat sa inyo mga na nasa Nara Home sa Imus. Si Ate Alma Zambrano, sabi niya po dito, hi, Dane, no? Dane, kilala ko nga pala ni Ate Alma kasi kasamahan mo siya sa inyong parokya, no? So, keep safe, salamat salamat sa Diyos, nagbahagi ka ng karanasan sa ganitong sitwasyon ng ating pananampalataya. Dane, kaya alam si Ate Alma, di ba? Opo, si Tita Alma po. Si Ate Angie from St. Jude Pastoral Center, bumabati din sa atin. We are praying for you, Ate Angie. Get well soon. Si Ate Ellie Puresa, no? Thank you po, Father, for your prayer and keep safe po. Ingat din po kayo, Ate Ellie. So, kagaya po ng sabi ko sa inyo, kasama po natin si Ate Cathy at si Ate Roda. At may iba pa po mga mananampalataya na nakikilakbay sa ating mga kabataan, sa huling pagkakataon, nais kong ibigay ang pagkakataon para sa inyo para magbigay kayo ng ilang mga mensahe, dahil hindi lamang sa mga sumusubaybay sa atin, kundi sa mga kapwa ninyo kabataan. Sige, unahin natin ngayon si Miggy. Opo, no? Para sa mga kapwa kabataan namin, no, alam kong bagot na kayo, same here. Bagot na kayo sa mga bahay niyo. Diba? Pero magandang isipin din natin ito na familiar naman tayo na hindi tayo bibigyan ng pagsubok ng Diyos na hindi natin kaya malagpasan. Lalo ngayon na alam natin na masyadong magulo at parang napakabata ko naman yata para maranasan itong mga ito. Diba? Eh mabuti lang naranasan mo nung bata ka pa.
para magamit mo yung karanasan mo yan sa pagtanda mo. Madadala mo yan. May magandang may dudulot sa atin itong quarantine na ito. No? At syempre, sulit-sulitin nyo na. Nakasama nyo ang mga pamilya nyo sa bahay nyo. No? Sulitin nyo na yung sama-sama kayo kumakain, nagpupulitan, at syempre, sama-sama magdasal bilang isang pamilya. Manalig tayo, maniwala tayo sa Kanya, mapagtatagumpayan natin ang pandemya. Salamat, Miggy. Ngayon naman pakinggan po natin si Dane. Iiwanan ko na lang kayo ng sinabi ni Pope Francis. So, ito po yung part na humiling ng Easter Vigil Mass. Na Jesus' hope is different. He plants in our hearts the conviction that God is able to make everything work unto good. Because even from the grave, He brings life. So, always have a hopeful heart regarding with Jesus. Thank you, Yun lang Dane. po, Father. Salamat sa iyong pakikilakbay. Siyempre si Cedric. Ayan po, so para po sa lahat na sumusubaybay, gawin po natin ang mga pinagdarasal po natin sa Panginoon. Kasi kung hindi natin siya gagawin, para humingi sa lumat siya sa dasal tayo ng dasal pero walang gawa. So, mas mahalaga na tumbasan natin ang gawa ang ating mga pagdarasal upang makatulong sa iba at para sa lahat. Yan lamang. Salamat po, Cedric. Salamat sa inyong tatlo, no? Sa inyong mga ibinahagi, sa mga karanasan na kung saan ay, sa tingin ko ay hindi naman malayo din sa karanasan ng mga kabataan, lalo tigit sa kasalukuyan na iba. Siguro magandang tapusin natin itong ating bahaginan sa pagpapasalamat sa Diyos, sa diwan ng sama-sama nating pananalangin. Samahan niyo ako sa pagdarasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng hapon na ito kung saan kami ay binuklod mo upang kami makapagbahagi na ng aming pananampalataya at magabayan ng iyong salita. Opo, Panginoon, kami ay naghahangad ng isang bagong buhay, isang bagong karanasan ng pagsilang sa isang panibagong yugto ng aming buhay. At nawa sa paghahangad namin ito, kami ay iyong dulutan ng mga biyayang aming kinakailangan upang sa gayon makatugon kami sa iyong paanyaya sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito inihiling namin sa pamamagitan ng Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon at nawa ay pagpalain kayo ng lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Maraming salamat po, Cedric. Salamat, Danet. Salamat, Miggy, sa inyong pakikilakbay ngayong hapon. Mag-iingat kayo palagi at maging nagkakaisa tayo lagi, lalo tigit sa diwa ng panalangin at syempre pag-agapay sa mga kabataan sa ating kanya-kanyang mga parokya at sambayanan. Sa inyo pong lahat, muli, pinag-ihiwalay man po tayo ng sitwasyon, pinag-uugnay naman tayo ng Panginoon. Father Randy De Jesus po ang inyong kalakbay sa pananampalataya ngayong Pasko ng muling pagkabuhay kung saan tayo po ay humaharap sa isang pandemya. God bless you po at ingat palagi.